Tay, ano ba talaga ang nangyari? Saan kayo pumunta ni Kuya Nardo? Tay naman, sagutin yung tanong ko. Saan ho kayo pumunta at paanong nawala si Kuya Nardo? Alvin, huwag mo nang pilitin magsalita ang tatay mo. Nakikita mo naman ang kondisyon niya. Wala na siya sa tamang pag-iisip. Pero Nay, si tatay lang po ang makakasagot kung bakit nawala si Kuya Nardo. Siya lang ang nakakaalam sa mga nangyari. Oo nga, siya ang saksi. Pero nakikita mo naman, di ba? Kahit ang mga pulis, hindi kayang paniwalaan ang sinasabi niya. Baliw na ang tatay mo. Kaya paano niya masasagot ang tanong mo? Tanggapin na lang natin na hindi na babalik ang kuya mo. Wala na siya. Hindi siya nawawala. Andito siya. Nasa paligid lang natin siya. Tay, parang awa niyo na po. Alalahanin mo kung anong nangyari. Nasaan si Kuya Nardo? Bakit po siya nawawala? Hindi siya nawawala. Kinuha siya. Kinuha nino? Sinakay siya sa gintong barko. Tapos sumunod ako sa kanila. Kinuha nila si Nardo. Kinuha nila si Nardo. Sinong sila, Tay? Mga engkanto. Story time. O si Alvin, tubong Samar. Pero matagal ako nanirahan sa Maynila dahil doon ako nakahanap ng trabaho. 26 years old na ako noon nang mawala si Kuya Nardo. Nung una, hindi pa sinasabi sa akin ni nanay kasi sanay naman daw siyang nawawala si Kuya ng halos isang buwan at umuwi rin naman kasi to. Pero isang araw ay umalis si Kuya at isinama ang tatay namin. Mga ngaso daw sila sa gubat tapos kukuha na rin ng mga halamang gamot. Albularyo kasi ang kuya ko pero wala sa angkan namin ang pagiging albularyo. May nakilala lang siyang matandang lalaki na nagturo sa kanya ng mga nalalaman niya sa panggagamot hanggang umabot ng isang buwan mahigit na hindi pa rin umuwi si Kuya at tatay. Si nanay naman ay kampante lang kasi kasama naman daw ni tatay si Kuya. Pero isang araw ay may dumating na mga pulis sa bahay at hinatid nila si tatay. Natagpuan daw nila si tatay na paggala-gala sa Gandara. Payat na payat, nanlilimahid sa dumi at tinubuan na ng mga bigote at balbas. Hindi na rin siya makausap ng maayos dahil laging tulala tapos biglang tatawa hanggang sa magwawala sa galit. Ang teorya ng mga pulis ay baka napalaban sila tatay sa mababangis na hayop sa gubat tapos si tatay lang daw ang nakaligtas. Maaaring nabaliw daw siya dahil sa trauma at sa sobrang gutom na rin. Hinanap nila si Kuya Nardo sa gubat pero kahit anong bakas niya ay wala silang nakita. Tol, marami na tayong napagtanungan tungkol sa kuya mo. Lahat ng kamag-anak niyo, mga kapitbahay natin, pati mga pulis, hindi nila matukoy kung nasan ang kuya mo. Hindi kaya totoo ang sinasabi ng tatay mo? Baka nasa biringan si Kuya Nardo? Bugoy naman. Hindi na tayo mga bata para maniwala sa mga urban legend na ganyan. Grabe ka naman. Tumira ka lang na matagal sa Manila. Kinakalimutan mo na ang paniniwala dito sa atin. Eh di ba nga, nung mga bata pa tayo, pangarap nating makapasok sa biringan. Hindi ko naman kinakalimutan yun. Saka bata pa tayo nun. Hanggang ngayon ba maniniwala ka pa rin sa ganyan? Sa tanda mong yan, hindi mo pa alam kung alin ang totoo sa hindi. Pero tatay mo na mismo nagsabi. Sumakay sila sa magarang barko, tapos nakarating sila sa mayamang syudad. Malalaki ang building. Eh anong tawag mo dun? Hindi ba biringan yon? Bugoy, eh baka nakakalimutan mo. Wala nga sa tamang pag-iisip ang tatay. Kaya paano mo paniniwalaan ang lahat ng sinasabi niya? Hay, ewan ko sa'yo tol. Sige nga, lahat ng pinagtanungan mo, may nakuha ka bang sagot sa kanila? Di ba wala? Tatay mo lang ang nakakasagot ng mga tanong mo. Kaya bahala ka nga dyan kung paniniwalaan mo hindi. Ewan ko ba tol? Naguguluhan na ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko nga alam kung saan ako magsisimulang hanapin si kuya. Eh di magsimula tayo doon sa lugar na pinuntahan ng tatay at kuya mo. Pumunta tayo ng Gandara. Tayo? Sigurado ka? Sasamahan mo ako? Hanip ka naman tol. Ano ba tong ginagawa ko ngayon? Di ba sinasamahan na kita? Saka, baka ito na yung katuparan ng pangarap natin noon. Na mapatunayan kung may biringan ba talaga o wala. Sige tol, salamat. Hindi ko kasi talaga pwedeng baliwalain na lang ang pagkawala ni Kuya Nardo. Alam mo namang dalawa lang kami magkapatid. Tapos si nanay, gabi-gabi na lang umiiyak sa pag-aalala. Kahit man lang sana malaman namin kung anong nangyari sa kanya para magkaroon kami ng peace of mind. Hanip sa peace of mind. Pero Pera Biro, kung gusto mo talagang malaman kung anong nangyari, eh di tara na. Tuklasin natin ang nakatagong hiwaga ng biringan. Ang lalim nun na. Sabing Pera Biro eh. Tumatawa ka pa talaga dyan. Ganyan pa talaga ako sobrang nakakatawa. Sorry na agad. Hindi ko napigilan eh. Tara na, magtanong-tanong pa tayo dun sa ali. Nung bata ako, naniniwala rin talaga ako sa kwento tungkol sa biringan.
Bihira tong pag-usapan sa lugar namin kasi ayaw ng mga matatanda. Kapag binabanggit namin to noon ay pinapagalitan nila kami dahil baka magambala daw namin sila. Pero minsan ay hindi talaga maiwasang pag-usapan ng tungkol dito, lalo na tuwing may mga taong nawawala. Pero halos pabulong lang dahil sa takot na baka makagambala kami ng mga engkanto na hindi namin nakikita. Pero simula nang tumira ako sa syudad ay nagbago na ang pananaw ko sa buhay. Ayoko nang maniwala sa mga bagay na hindi ako sigurado kung may katotohanan ba o wala. Pero ngayong nawawala si Kuya Nardo, wala na akong ibang pagkakapitan pa kundi ang maniwala sa mga ganito. Kaya kahit ano ay gagawin ko, mahanap ko lang siya dahil siya lang naman ang nag-iisa kong kapatid. Kahit papasukin ng isang mundo na hindi ko alam kung nag-i-exist ba, ay gagawin ko na. Anak, huwag ka nang tumuloy sa pupuntahan mo. Alam mo namang delikado. Nay, gagawin ko po to para kay Kuya Nardo at para na rin kay tatay. Baka makahanap din ako ng gamot sa kalagayan niya. Ayoko maging baliw siya habang buhay. Paano kung matulad ka sa kuya mo o kaya sa tatay mo? Ayoko mawalan pa ng isang anak, Alvin. Baka hindi ko nakayanin pa. Mababaliw na rin ako pag nawala ka pa. Nay naman, hindi ko naman pababayaan ang sarili ko. Pangako po, babalik ko sa inyo ng buo at matino ang pag-iisip. Gusto ko lang talagang malaman ko ano nangyari kay kuya. Ayaw niyo po bang mahanap ko siya? Gusto siyempre, pero baka kunin ka rin nila. O kaya baka mabaliw ka rin katulad ng tatay mo. Hindi ko na alam ang gagawin pag nangyari yun. Nay, hindi pa nga natin alam kung totoo ba ang biringan na yan eh. Anong malay natin? Baka nasa bundok lang si kuya at kailangan niya ng tulong natin. Hindi ka na ba talaga papapigil? Buo na po ang desisyon ko, Nay. Saka, sa Gandara lang naman po ako pupunta. Hindi naman po sa biringan. Pero ang mga pulis ngayon walang nagawa. Alam ko po yun, Nay. Pero please, hayaan niyo po ako na gawin to. May magawa man lang ako para kay kuya. Sabi nila, kapag nakita mo ang biringan, huwag kang kakain ng itim na pagkain nila. Tapos kapag alam mong mapapahamak ka, umuwi ka na lang dito. Maliwanag ba, Alvin? Opo, Nay. Pangako. Huwag po kayo maglala, Chang. Ako pong bahala kay Alvin. Bugoy, siguraduhin mong mag-iingat kayo at makakauwi pa kayo rito. Opo, Chang. Akong bahala. Bumiyahe kami ni Bugoy papunta sa Gandara dahil sa lugar na to huling pumunta sila kuya at tatay bago sila nawala. Isang buwan bago nahanap si tatay at halos isang buwan na rin ang paghahanap namin kay kuya. Ang sabi ni nanay ay pabalik-balik naman sa Gandara si kuya dahil madaming mga halamang gamot doon. Ang huling balik ni kuya sa Gandara ay noong magkasama sila ni tatay. Pagkatapos nito ay hindi na siya nakita pa. Mabuti na lang pinayagan din ako ni nanay gawin to. Kaya naman ang araw ding to ay bumiyahe na kami ni Bugoy papunta sa Gandara. Pagdating namin dito ay nagtanong-tanong kami sa mga residente sa pag-aasang may makakapagturo kung nasaan si Kuya Nardo. Baka po nakita niyo ang kuya ko o baka nakikilala niyo po to. Ito po ang picture niya. Nardo po ang pangalan niya. Nako, sa dami ng dumadayo dito ay hindi ko na matandaan ang mga mukha nila. Yung daan po papunta sa biringan, alam po ba niyo? Walang ganyang lugar dito. Sa iba na lang kayo magtanong. Teka bay! Sandali! Bakit mo ba naman kasi tinanong ang tungkol sa biringan? Tol, nung hindi ka pa nakauwi sa atin ay marami nang nagpupunta dito para ipagtanong ang kuya mo. Pero walang nakakilala sa kanya. Kaya bakit hindi na lang natin ipagtanong ang lokasyon ng biringan? Para hindi tayo nagsasayang ng oras. Pero nakita mo naman yung reaksyon ng lalaki, di ba? Parang nawirduhan sa atin eh. Bigla na lang tuloy umalis. Nawirduhan ba o natakot? Baka natakot ka mo. Kasi ayaw na ayaw nilang binabanggit ang tungkol sa biringan. Ay nako, ako nga rin duda na sa lugar na yan. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko hindi ang biringan na yan. Baka ganun din sila dito. Mas kilala nila ang bayan nila kaysa sa atin, no? Wala kang magagawa kundi maniwala. Kasi huling pag-asa na natin to para mahanap si Kuya Nardo. Kaya halika na, magtanong na tayo kung nasan ang daan papuntang biringan. O kung may portal ba rito patagos doon. Alam mo ikaw, lagi mong sinasabi na naniniwala ka sa biringan. Pero lagi mo rin binabanggit. Mukhang bibig mo no? Yung iba nga halos takot na sabihin ng lugar na yan. Dahil baka kunin sila ng engkanto. Di ba nga, pangarap nating mapasok ang lugar na yun. Kaya bakit ako matatakot? Paano kapag nabaliw ka katulad ni tatay? Di wag na lang natin pasukin. Kapag nakita natin at napatunayang may biringan nga, di umuwi na tayo. Ang importante, nalaman natin na hindi sinungaling ang tatay mo. Para saan pang paghahanap natin kung hindi natin papasukin yun? Di para mapatunayan nga na totoo ang biringan at pati ang sinasabi ng tatay mo. Napakakulit mo naman Paulit-ulit? Langya ka naman tol. Nandito tayo para hanapin si Kuya Nardo. Biringan man o siya ang makita natin, ang pinakamisyon natin ay maiuwi si kuya. Kaya kung magpapakita ang biringan sa atin, hindi ako magdadalawang isip na pasukin yun. Uy,
Naniniwala na siya bigla sa biringan. Psst! Mga Noy! Hoy! Mga Noy! Nagulat kami pareho ni Bugoy na may sumitsid sa amin. Paglingon namin ay nakita namin ang isang matandang babae na kinakawayan kami. Nasa gilid siya ng bahay at parang nagtatago. Ale, bakit po? Ano nga ba ang hinahanap nyo? Yung bang hanapan ng nawawala? Opo, hinahanap namin ang sinasabi nilang biringan. Psst! Ano ka ba? Bakit ang lakas ng boses mo? Hinaan mo lang at baka magpakita pa sila. Sino pong sila? Naknang, common sense naman tol. Itatanong mo pa, obvious naman. Eh di mga engkanto, mas mabuting sa pagsanan kayo maghanap. Dahil mas malapit doon ang lokasyon ng hinahanap nyo. Maraming portal dito sa amin. Pero ang pinakamalapit sa biringan ay ang pagsanghan. Doon natatanaw ang isla nila. Eh bakit po ba kayo bumubulong? Kapag napag-uusapan ang tungkol dyan, ay lalo silang nagpapakita at nangunguha ng tao. Mas mabuting hindi na sila pag-usapan pa para hindi na rin sila magpakita. Kaso naawa naman ako sa kasama mong nawawala ng kapatid. Salamat po, Nay. Kahit paano, alam namin kung saan kami magsisimula. Dumiretso na kami sa bayan para magtanghalian. Matapos namin makakain at makapagpahinga saglit, ay bumiyahe na kami papunta sa pagsanghan. Pagdating namin dito, ay ipinagtanong din namin kung saan ba matatagpuan ang biringan. Pero ayaw makasama ng mga tao sa amin. Ang iba'y umiiwas sumagot at ang iba naman ay sinasabing wag na naming hanapin dahil baka mapahamak lang kami. Ang iba naman sa napagtanungan namin ay hindi naniniwalang totoo ang biringan. Wala yatang patutunguhan itong paghahanap natin. Kita mo, maraming hindi naniniwala sa biringan. Ako pang nahihiya sa pagtatanong mo eh. Grabe ka tol, ikaw na nga itong tinutulungan eh. Saka, nandito na rin lang tayo, eh di tuloy na natin. Kakarating lang natin eh. Susuko ka na kagad. Tapos ang sabi pa nila, nasa gubat daw ang portal. Eh mahahanap ba natin yung kung nandito tayo sa bayan? Hindi nga natin alam kung may hinahanap pa ba tayo. Kung totoo bang nag-i-exist yung biringan na yan. Nagsasayang lang yata tayo ng oras eh. Anong nagsasayang ng oras? Ginagawa natin to para sa kuya mo eh. Oo na. Saan tayo ngayon? Sa gubat ba? Sigurado kang may portal ng biringan doon? Ang kulit. Sinabi na ngang meron daw. Biringan ba kanyo? Nako, huwag niyong hanapin ang nawawala. Kasi kahit kailan, hindi nyo makikita ang ayaw magpakita. Umuwi na lang kayo. Grabe ka naman tatang. Nakakagulat naman ho kayo. Bigla kayong sumusulpot sa likod namin. Buti hindi ko kayo nasapak. Teka, may nalalaman po ba kayo tungkol sa biringan? Wala pang nakakapasok dyan na nakakalabas ng buhay. Kung meron man, siguradong baliw na ang taong yon. Kaya kung ako sa inyo, umuwi na kayo. Huwag nyo nang gambalain ang mga ayaw magpahanap. Tatang, yung tatay at kuya ko po kasi bigla silang nawala ng higit 1 buwan. Pagkatapos nun, yung tatay ko lang yung nakabalik. Pero wala na siya sa tamang katinuan. Ang kuya ko naman ay nawawala pa rin hanggang sa ngayon. Kung nakabalik ang tatay mo at naging baliw, malamang napatay na ang kuya mo. O baka isa na siya sa kanila. Sinasabi ko na sa inyo, iho, umalis na kayo rito. Tatang, hindi ako naniniwala sa biringan. Pero wala na akong choice. Kahit ang mga pulis ay sumuko na sa paghahanap sa kuya ko. Pero gusto ko pa rin siyang hanapin. At magbaka sakali na baka totoo nga ang biringan. Tulungan naman po nyo kami. Gusto ko lang pong mahanap ang kuya ko. Pati na rin ang luna sa sakit ng tatay ko. Tatang! Sige na po! Maawa na kayo! Mahirap po mawala ng kaanak nang wala man lang sagot kung bakit sila nawala. Pagbigyan nyo na tong kaibigan ko. Kung talagang mapilit kayo, sumama kayo sa akin. Doon natin pag-usapan yan. Dinala kami ng matanda sa bahay niya. Nakita namin dito ang isang lalaking nakakadena ang mga paa para tong wala sa sarili niya. Iyan ang anak ko. Aksidente ang pagkakatuklas niya sa biringan. Nawala siya ng halos kalahating taon. Nung magbalik siya, ay sobrang dungis at napakapayat niya na. Tapos wala na rin siya sa katinuan. Ang mukhang bibig niya noon ay ang magarang syudad at gintong barko. Gintong barko? Sino naman ang gagawa ng isang gintong barko? Ang sabi nila ay may sumusundo daw ng gintong barko sa mga taong napili nilang imbitahan. Ang barkong yon ay lumilitaw lang kapag gabi. Saan po ba banda lumilitaw ang barko? Malamang sa pantalan. Kaya ang mabuti nating gawin ay abangan natin ang barko sa may pantalan. Saang pantalan? Ang dami nun. Yan ang hindi ko alam. Dahil kahit ako, hindi ko pa nakikita ang gintong barko na sinasabi ng anak ko. Sige po tatang, kami na lang po ang maghahanap. Mauna na po kami para hindi kami gabihin sa daan. Mag-iingat kayo. Kung makabalik kayo at mahanap po ang gamot sa tatay mo, sana maalala mo rin ang anak ko. Makakaasa po kayo. Kung may lunas man ako matagpuan, sasabihin ko rin po sa inyo. Naglakad na lang kami ni Bugoy papunta sa munisipyo para magtanong kung saan ang daungan ng mga bangka.
Wala naman kasi kaming makitang tricycle na pumapasada rito. Habang naglalakad kami ay panay ang kwentuhan namin ni Bugoy. Hanggang sa mapansin na lang namin na wala nang mga bahay sa dinadaanan namin. Teka Bugoy, nasaan na yung mga bahay? Hindi ko alam. Sinusundan lang naman natin yung daan papunta sa munisipyo nila. Kasi doon tayo magtatanong kung saan ang daungan ng mga bangka rito. Naligaw na yata tayo. Pero matandain ako sa lugar eh. Imposible namang maligaw tayo rito. Maglakad-lakad na nga tayo. Pucha, kinikilabutan ako sa iyo eh. Pero wala na nga kahit isang bahay rito ah. Yun na nga, hindi pa naman malayo yung paglalakad natin. Pero pati yung bahay ni Tatang hindi ko na matanaw. Saka hindi mo ba napapansin? Ibang-iba na yung lugar na to. Hindi kaya hinigop tayo ng portal? Imposible namang biringan to. Ang sabi nila mayamang syudad yun. Eh ito puro puno lang ang nandito. Tol, hindi lang naman ang biringan ang mahiwaga sa lugar na to. May paniniwala din ang matatanda na marami ang hiwaga sa lugar na to. Minsan ay may mga lugar na bigla na lang sumusulpot pero hindi man parte ng pagsanghan. Teka Bugoy, wala na tayo doon. Ibang lugar na nga to. Tol, huwag ka nga manakot. Kung wala na tayo sa pagsanghan, nasan tayo? Hindi ko na rin alam. Ayoko sanang maniwala sa mga kababalaghan. Pero na mga oras na to, iba na talaga ang pakaramdam ko sa lugar. Iba na kasi ang itsura nito. Naglaho na ang mga bahay. Pati yung arko papasok sa bayan ay wala na rin. Sigurado kasi ako na habang naglalakad kami ni Bugoy ay natatanaw ko pa yon. Pero kumurap lang ako, biglang nagbago ang paligid. Para kaming nasa ibang dimensyon na nito. Kanina pa tayo paikot-ikot dito. Pero parang hindi tayo nakakaalis. Kanina pa kasi natin nadadaanan tong punong to eh. Pansin mo ba? Oo, mukhang napapaglaruan tayo. Baliktarin natin ang mga damit natin. Tapos magpahinga muna tayo saglit. Buti naisip mo yan, Tol. Nakalimutan ko na yung paniniwala na yan eh. Sa nangyayari sa atin ngayon, talagang maaalala ko lahat ng mga bilin ng lola ko noon. Kung sa bagay, buti na lang mapuno rito. Kaya peres ko maski papaano. Kaso, kanina pa ako nauuhaw eh. Sumandal muna kami sa isang malaking puno hanggang sa makaidlip kami. Nagising na lang kami na may tumapik sa balikat namin. Bumungad ang mukha ng isang babaeng nasa 50 ang edad. Blonde ang buhok nito at maputi ang balat. Mukha siyang Amerikana pero wala namang accent ang pagtatagalog niya. Mukhang dayo kayo rito ah. Hapon na kaya ginising ko na kayo. Malapit na kasing dumilim. Naku Ale, salamat at ginising mo po kami. Dayo nga po kami rito. Tapos naliligaw rin po kami. Hindi na namin po mahanap yung daan pabalik. Ale, baka pwede pong makainom sa inyo. Kanina pa po ako nauuhaw eh. Sige, hali kayo. Malapit lang naman ang kubo ko rito. Sumama kami sa babae. Habang naglalakad, ay palingon-lingon kami sa paligid ni Bugoy. Toy, mukhang normal lang naman ang paligid, no? Ewan, andyan pa rin naman ang mga puno eh. Pero may tao naman, kaya baka normal lang ang paligid natin. Ang galing ah, effective pala talagang pagbaliktad ng damit. Natanaw namin kagad ang sinasabing kubo ng babae. Maliit lang to, pero sakto na para may masilungan ngayong gabi. Pinatuloy niya kami at binigyan ng maiinom. Wala masyadong gamit sa loob ng kubo. May papag lang at lampara, tapos may maliit na kaldero at pitsil. Mukhang pagod kayo. Total, paggabi na rin. Dito na kayo matulog. Bukas ay ihahatid ko kayo sa sasakayan para hindi na kayo maligaw. Salamat po. Kahit hindi niyo po kami kilala, ay pinatuloy niyo kami dito sa kubo niyo. Hindi ko naman kasi bahay to. Pahingahan lang namin to. May taniman kami ng saging dyan sa labas. May nilagang saging din dyan kung gutom kayo. Eh asan po kayo nakatira? Dyan lang. Malapit din naman dito. Pinasyalan ko lang ang mga tanim ko. Tapos nakita ko kayo. O paano? Padilim na. Aalis na muna ako. Babalikan ko na kayo rito bukas. Sige po. Salamat po Ale. O nga pala, paalala ko lang. Huwag kayong mag-iingay. Tapos huwag na kayong lalabas ng kubo pag gabi na. Sige po. Sigurado naman pong sa sobrang pagod namin ay mapapasarap po ang tulog namin dito. Pagkaalis ng babae ay sumilip ako sa bintana. Nagtaka pa ako kasi nawala kagad yung babae. Hindi ko na lang binanggit kay Bugoy yung tungkol dito. Dahil baka naman kung saan lang sumot yung matanda. Kaya hindi ko na nakita kung saan dumaan yon. Kinain na lang namin ang nilagang saba na iniwan ng babae. Tapos natulog na kami ni Bugoy. Walang unan at kumot sa kubo. Pero ayos lang. Kasi ang importante ay may nasilungan kami. Hanggang sa kalagitnaan ng gabi ay nakarinig ako ng malakas na ingay. Mga sasakyang bumubusina at makina ng mga motor. Para bang katabi lang namin ng National Highway. Naisip ko nga nito na baka naman malapit lang dito ang daanan. At hindi namin mahanap-hanap yun kanina ay dahil naiengkanto kami. Hindi ko na lang to pinansan dahil antok na rin ako. Hoy, Tol! Gising! Bakit ba? Tumingin ka sa bintana para makita mo. Madilim pa sa labas. Matulog ka muna dyan, Bugoy. Bumangon ka na. Ang ingay ng paligid. Parang ang daming sasakyan.
Baka sa kalsada lang yun. Putya, masasapok na talaga kita eh. Tingnan mo kasi sa bintana yung isla. Ang liwanag. Baka yun na yung biringan. Dahil sa sinabi ni Bugoy, ay nagising ang diwa ko. Bumangon ako at sabay kaming tumingin sa bintana. Namangha ako sa nakita ko dahil nagliliwanag ang islang natatanaw namin mula sa kubo. At parang doon ang gagaling ang mga ingay ng sasakyan na naririnig namin. Saka parang ang lapit-lapit lang din ng isa sa amin. Sa sobrang liwanag nga nito ay naaaninag namin ang malalaki at magagandang building. May tore pa to na punong-puno ng ilaw. Tingin mo tol, yan na kaya ang tinatawag nilang biringan? Mukhang yan na nga Bugoy. Hoy, teka, saan ka pupunta? Sa likod ng kubo malapit sa dagat. Baka doon dumadaong ang gintong barko na sinasabi ni Tatang kanina. Teka, huwag mong sabihing sasakay ka kapag dumating yung barko. Ano pang silbi na nandito tayo kung hindi natin gagawin yun? Hoy, teka, sandali, sasama ako. Lumabas kami ng kubo at naglakad patungo sa gilid ng dagat. Mula dito ay natatanaw pa rin namin ang liwanag ng isla. Manghang-mangha kami ni Bugoy sa sobrang ganda ng isla. Ilang minuto rin kaming nakatayo rito para abangan ng barko. Pero walang dumating. Bakit walang gintong barko? Di ba ang sabi nga ni Tatang, sinusundo lang daw nito yung mga naimbitahan. Hindi naman tayo imbitado eh. Akala ko pa naman mapupuntahan ko ng si Kuya Nardo. Pupunta ka talaga sa biringan? Malamang, para mahanap ko si Kuya. Bakit? Ayaw mo na bang tumuloy? Hindi naman sa ganon. Kaso paano kung mabaliw din tayo? O hindi na tayo makauwi? May intindihan ko naman kung ayaw mong sumamay. Ako na lang ang hahanap sa kanya. Teka, Alvin, tingnan mo yung isla. Nagsimulang mamatay ang mga ilaw sa isla hanggang sa tuluyan na itong dumilim. Nawala na rin ang tunog ng mga sasakyan. Natahimik na ang buong paligid. Kaya bumalik na kami sa kubo para matulog. Pero halos hindi na kami dalawin ng antok dahil sa nasaksihan namin. Hindi ako makapaniwala pero nakita ng dalawang mga mata ko ang paglitaw ng sinasabi nilang biringan. Kinabukasan ay maagang dumating ang babaeng may-ari ng kubo. Sinundo niya kami para hindi na kami maligaw sa daan. Habang naglalakad ay sinabihan niya kaming huwag mag-uusap. Kaya tahimik lang kaming tatlo. Nagmamasid-masid naman ako sa paligid. Wala akong nakikita ang mga bahay maliban sa kubong tinuluyan namin. Ilang saglit lang ay may natatanaw na akong arko. May mga bahay na rin sa bungad. Dumiretso lang kayo at wag muna kayo mag-uusap hanggang sa marating niyo yung mga bahay. Doon po ba? Sige po, maraming salamat po. Natigilan ako ng paglingon ko ay wala na ang babae. Iginala ko ang paningin sa paligid, pati na yung mga pinanggalingan namin. Pero wala nang bakas na natira. Wala ang maraming puno na mistulang gubat. Ang naroon na lang ay isang sementadong kalsada at puro mga bahay. Tol, paanong... Shhh! Halika na! Hinila ko na lang si Bugoy at nagpatuloy kami sa paglalakad. Sinenyasan ko siyang tumahimik hanggang sa makarating kami sa mas madaming mga bahay. Hanggang sa marating namin ulit ang bahay ni Tatang. Kumatok kami sa bahay ni Tatang at pinagbuksan niya naman kami. Kasalukuyang nagwawala yung anak niya nito kaya tinulungan muna namin siyang ikadena to. Bakit pala bumalik kayo? Nakapunta ba kayo sa isla? Tatang, nakita po namin ang isang dulong bahagi ng bayang to. Pero hindi ko po alam kung maniniwala kayo. Naligaw kami kahapon sa gubat. Hindi na namin mahanap ang daan pabalik pero hinatid kami ng isang babae. Pero Tang, nung lumingon ako sa pinanggalingan namin, ay wala na yung babae. Pati yung gubat bigla na rin naglaho. Maraming ganyang pangyayari dito sa amin. Hindi na nga lang namin pinapansin para matigil na ang mga hiwagang nangyayari sa bayang to. Maraming portal na nagkalat papunta sa iba't ibang mundo. Hindi lang sa Biringan, kundi sa madaming mundo ng mga engkanto. Baka napasok nyo ang isa sa mga portal kaya kayo naligaw. Mabuti na lang at nakabalik kayo. Pero mukha naman pong normal na tao yung babae nagatid sa amin palabas. Mukha nga lang Amerikana pero magaling magtagalog eh. Saka pinakain niya kami. Tapos pinatulog pa kami sa kubo niya. Maraming uri ang mga engkanto. May mababait, may masasama at may mapaglaro. May mga nakikisalamuha rin sa atin na parang tao. Katulad ng napuntahan nyo. Kung iisa-isahin natin lahat ng hiwagang nangyayari dito, ay baka kulang ang isang araw natin. Grabe, nakakatakot po pala rito. Parang gusto ko na lang umuwi ah. Hindi naman nila kayo aanuhin kung hindi nyo sila gagambalain. Pero kung ganyan nasasadyain yung hanapin ng tirahan nila, hindi ko masasabi kung ano ang kahihinatnan ng sasapitin nyo. Tatang, may kilala po ba kayong bangkero na pwedeng magatid sa amin dun sa isla? Tutuloy pa rin kayo? Naku, hindi na po. Uuwi na lang kami. Di ba Alvin? Uuwi na tayo. Hindi, pakaramdam ko. Malapit na ako kay Kuya Nardo. Malapit ko na siyang makita. Lalo na ngayon na napatunayan kong may biringan talaga. Pero tol naman. Tol, okay lang kung ayaw mo akong samahan. Umuwi ka na. At sabihin mo kay nanay na malapit ko na mahanap si Kuya Nardo. Hindi naman kita pwedeng iwan no? Nangako ko sa nanay mo. Kaya sasama na lang ako. Kaargo pa ng konsensya ko kapag pinabayaan kita. Kung desidido talaga kayo, ihahatid ko kayo sa pantalan. Sinamahan kami ng matandang lalaki sa pantalan.
Nakausap namin ang bangkero na maghahatid sa amin sa isla. Nung unay ayaw niya kaming ihatid dahil delikado raw si islang yon. Pero nagpumilit ako at nag-offer ng mas mataas na bayan. Walang nagawa ang bangkero kundi ihatid kami. Pero bago kami pumalaot ay bumalik muna kami ng bayan at bumili kami ni Bugoy ng isang tent na kasya kaming dalawa. Bala kasi namin mag-overnight sa isla dahil alam namin gabi lang lumilitaw ang biringan. Matapos makabili ng pagkain at mga kailangan namin sa camping ay agad na rin kaming pumalaot. Pagdating namin sa isla ay mahigpit na nagbili ng bangkero na huwag kami magkakalat at mag-iingay rito. Respetuhin daw namin ang kalikasan para respetuhin din kami nito. Bago umalis ang bangkero ay sinabi naming sunduin nila kami bukas ng ganitong oras din. Nang makaalis na to, pinasok na rin namin ang gubat at sa bungad dito kami nagtayo ng tent. Grabe, puro puno ang nandito. Wala man lang kahit isang building. Wala ring kalsada. Hindi naman tayo nananaginip kagabi, di ba? Nakita natin pareho ang itsura ng islang to kagabi. Oo, tama ka. Kaya nga naniniwala na ako, di ba? Tingin mo, magpapakita kaya sa atin ang biringan? Sana, para masagot na rin ang mga tanong ko kung bakit nawawala si kuya. Kinakabahan ako pero nai-excite din ako kung anong mangyayari. Sayang nga lang lobat na ako kagabi. Na-videohan ko sana yung isla. Tara, maglakad-lakad pa tayo. Baka may portal sa paligid at mapaaga ang pagpasok natin sa biringan. Naglakad-lakad kami sa loob ng gubat. Isang normal na gubat lang naman to. Walang kakaiba. Kaya hindi ko sigurado kung ang islang nakita namin ni Bugoy na nagliliwanag at ang islang pinasok namin ay iisa lang. Habang naglalakad ay namulot na rin kami ng mga kahoy para gagamitin pang siga mamayang gabi. Sa pagpupulot ko nga ay hindi ko namamalayang nakaapak ako ng malaking bato at muntik pa ako matumba. Napahawak ako bigla sa malaking punong kahoy. Pagkapit pa lang ng kamay ko sa puno ay parang umikot na ang mundo ko. Agad ako napatras at binitawan ng puno. Napailig pa ako ng ulo ko at bahagyang niyugyug to. Tol, okay ka lang ba? Namumutla ka. Bigla ako nahilo nang hawakan ko yung punong yan. Baka dahil lang sa pagkatumba mo. Nayugyug siguro yung ulo mo. Siguro nga. Halika na, bumalik na tayo sa tent. Mabuti pa nga. Baka may mga ahas pa rito eh. Bumalik na lang kami sa tent. Nag-ihaw si Bugoy ng isang nabili namin kanina sa mga mangingisda. Hinintay naming dumilim bago kami nagsiga ng kahoy. Mga alas 12 din siguro lilitaw ang biringan mamaya, no? Grabe, kinakabahan ako. Baka bigla na lang magbago ang paligid natin. Tapos biglang mapapaligiran na lang tayo ng mga engkanto. Huwag mo nga takutin sarili mo. Wala naman tayong gagawing masama sa mundo nila. Sa kaya sa matakot ka, magdasal ka na lang dyan. Kanina pa nga ako nagdadasal na sana magbago pang isip mo eh. Alam mo Bugoy, kung natatakot ka, pwede namang ako na lang ang papasok sa biringan. Ako nang bahala kay nanay kung natatakot ka. Ngayon ko pa nagsabi ng ganyan. Wala naman akong bangka pabalik. Ang sasakyan ko, lalangoy ako papunta doon. Eh di ba tinatanong kita kanina kung talagang gusto mong sumama? Sabi mo oo. Ngayon natatakot ka. Iba naman kasi kanina. Siyempre malakas ba ang loob ko? Iba na ngayon eh. Nandito na tayo. Eh anumang oras baka lumitaw na ang biringan eh. Hala, di ba ang sabi nila kapag lagi mong binabanggit ay mas lalo silang nagiging agresibo? Ala, oo nga no. Teka, papasok lang ako sa loob ng tent. Tawagin mo na lang ako pag nasa biri. Basta, tawagin mo na lang ako. Duwag! Maya-maya, pumasok na rin muna ako sa tent namin. Natutulog na si Bugoy nang pumasok ako. Hindi naman ako mapakali kasi pinakikiramdaman ko ang paligid. Ayoko matulog at baka malingat ako at hindi ko na magawa ang misyon ko. Kinuha ko ang flashlight sa bag ko at maya't maya tinitignan ng oras sa relo. Nang malapit na mag-alas 12 ay lumabas na ako. Namamatay na ang siga namin pero hindi pa rin lumilitaw ang biringan. Pagsapit ng 1:00 na madaling araw ay nawawalan na ako ng pag-asa na lilitaw pa to. Inaantok na rin kasi ako tapos nilalamok pa. Napapapikit na ako nang makarinig ako ng kakaibang tunog. Mahina lang siya, parang tunog ng mga sasakyan. Napatayo ko at inilawan ang paligid gamit ng flashlight. Pero wala namang pagbabago sa lugar. Nasa madilim pa rin akong kagubatan. Naglakad-lakad ako para mawala ang antok ko hanggang sa maalala ko yung punong kaninang hinawakan ko. Mabilis ako naglakad papunta doon. Pagdating ko sa puno, tinitigan kong mabuti ang puno. Malaki to kumpara sa mga punong nandito. Sinubukan ko to ulit hawakan at nakaramdam ulit ako ng pagkahilo. Nagtataka man ako pero hinawakan ko to ng matagal at tiniis ang hilo. Naisip ko kasi na baka isa ang punong to sa mga portal papunta sa biringan. Kahit naman kasi hindi na ako naniniwala ay marami na rin ako narinig na mga kwento-kwento tungkol dito. Lalo na dahil taga-Samar din ako. Pagkahawak ko sa puno ay naramdaman ko na naman ang parang umiikot ang mundo ko. Pumikit ako at ramdam na ramdam kong umiikot ang paligid ko. Kaya mas kumapit pa ako lalo sa puno. Ilang saglit lang ay parang hinihigop na sa kung saan ang katawan ko.
hanggang sa nawalan ako ng malay. Nang bumalik ang malay ko ay nakahiga na ako sa tabi ng puno. Dinig ko ang ingay ng paligid. Mapuno sa kinaroroonan ko pero ilang di pa lang ang layo at kitang kita ko ng maliwanag na kalsada. Maraming pose ng ilaw dito kaya maliwanag ang buong paligid. Marahan akong bumangon at iginala ang paningin ko. Halos pare-pareho ang mga punong nandito kaya naman nilagyan ko ng tanda ang punong pinanggalingan ko. Pumulot ako ng maraming bato at inilagay sa baba ng puno to. Matapos ko gawin to ay naglakad na ako papunta sa kalsada. Dito ay mas nakita ko ng kabuuan ng lugar. May mga puno din at halaman pero ang mas kapansin-pansin ay ang mga malalaking gusaling nakatayo rito. Mukhang ito na yata ang biringan. Ang kinatatayuan ko ay parang eco park lang nila dahil mapuno to. Pero ang buong paligid ay masasabi kong isang napakaunlad na syudad. Ang mga naririnig kong ingay ng sasakyan ay nanggagaling sa himpapawid. Lumulutang sila kaya ang sementadong kalsada nila ay malinis. Naglakad-lakad pa ako at lalo akong namangha sa mga nakikita ko. Parang walang nakatirang mahirap sa lugar na to kasi lahat ng bahay ay malalaki at mistulang mga mansyon. Hanggang sa hindi kalayuan ay nakatayo ang isang matayog na tore na punong-puno din ng ilaw. Tanaw na tanaw ko rin ang pinakamalaki at pinakamagandang gusali. Para tong isang kastilyo na kulay ginto. Tapos nagkikislapan pa ang mga diamanting nakadikit sa ilang parte ng haligid nito. Wala akong ibang naririnig na ingay maliban sa mga sasakyang naglulutangan sa taas. Hindi ko rin alam kung saan ako pupunta dahil napakalawak ng lugar na to. Saan kaya natin sisimulang hanapin si Kuya Nardo? Napatapik na ako sa noo ko nang maalala kong hindi ko nga pala kasama si Bugoy. Naiwan siya sa tent at ako lang ang nahigop ng portal. Natigilan ako nang makarinig ng mga yabag kaya mabilis akong tumakbo papasok sa kakahuyan. Nagtago ako sa malaking puno at bahagyang sumilip kung ano yon. Nakita ko ang mga kalalakihang nakapila na parang sundalong nagmamarcha. Pare-pareho ang mga magagara nilang damit. Maputi at mapusaw ang kanilang mga balat. Tapos ang buhok nila ay kakulay ng buhok ng mais. Para silang mga sundalo ng mga royal blood. Habang namamangha ako sa sabay-sabay nilang paglalakad ay hindi sinasadyang mapatitig ako sa mukha ng lalaking nasa gitna ng linya. May nag-iba man sa kulay ng balat niya at nawala man ang itim niyang buhok ay hindi ako pwedeng magkamali. Kilalang kilala ko kung sino to. Si Kuya Nardo. Kaya alam kong siya ang lalaking nakikita ko. Gusto ko siyang tawagin ng mga oras na to pero pinigilan ko lang ang sarili ko. Madami kasi sila at ayokong mapahamak ako kung hindi ako mag-iingat. Nagtago ako sa mga puno at halaman pati na sa mga poste ng ilaw. Palipat-lipat habang sinusundan ko sila. Sa awa ng Diyos ay hindi nila ako napansin. Hanggang sa makarating ako sa harap na magara at napakalaking kastilyo. Kusang bumukas ang malaki at kulay gintong pintuan nito. Bago magsara ang pinto ay mabilis akong pumuslit papasok. Nagtago ako sa malalaking ribulto at hindi ko alam kung anong ribulto to. Pero ang buong atensyon ko ay nakay Kuya Nardo lang. Mistulan silang mga kawal base sa kilos nila. Walang ano-ano ay lumabas ang isang napakaganda at eleganteng babae. Mahaba ang blonde niyang buhok. Kumikislap sa kaputian ng kanyang balat. At napakaamo ng mukha niya. Para siyang isang anghel na bumaba sa langit. Lalo na't napakaputi ng kanyang damit. May gintong korona sa ulo niya. Niyukuran din siya ng mga lalaki. Kaya naisip kong siya ang reyna sa lugar na to. Hanggang nagsalita ang babae sa wikang hindi ko maintindihan. Pati ang boses niya ay napakalambing at nakakaakit. Kinurap-kurap ko ang mga mata ko bago pa ako tuluyang maakit sa kagandahan ng babae. Pumikit ako ng mariin at nagdasal sa isipan ko. Diyos ko, huwag mo hayaan na mahulog ako sa patibong ng mundong to. Tulungan mo ako, Diyos ko. Pagmulat ko ng mata ay muli akong sumilip sa pinagtataguan ko. Nagsasalita pa rin ang babae pero hindi ko na tinignan ang mukha nito. Lalo na ang mga mata niya. Nang makita kong tapos na silang mag-usap ay sasalisin na rin sana ako palabas. Pero bago pa ako makarating ng pinto ay sinalubong na ako ng dalawang engkanto. Hinawakan nila ako sa magkabilang balikat at kinaladkad papunta sa reyna nila. Magaling. May bumisita sa atin. Sakto para sa handaan mamaya. Bitawan niyo ako. Wala akong balak na magtagal sa mundo niyo. Patawarin niyo ako kung pumasok ako na walang pahintulot. Huwag kang mag-alala. Ihahatid ka namin pabalik. Pagkatapos ng handaan, ikaw ang magiging bisita namin pandangal. Ha? Natutuwa po ako malaman na welcome ako sa mundo niyo. Kahit paano ay nakakapagsalita sila sa wikang naiintindihan ko. Kinaladkad ulit ako ng engkantong may hawak sa akin pero agad silang pinahinto ng babae. Tratuhin niyo ng maayos ang bisita. Dalhin siya sa handaan mamaya. Binitawan nila ang braso ko at hinayaang maglakad na mag-isa.
Dinala nila ako sa isang napakagandang silid na kahit kailan sa buhay ko ay hindi ko pa nagagawang mapasok. Mas maganda at mas elegante pa to kumpara sa napapanood kong 5-star hotel sa TV. Iniwan nila ako dito para makapagpahinga. Tinignan ko ang oras sa relo ko pero hindi to umaandar. Kahit anong pitik ang gawin ko sa relo ay hindi to gumagana. Makalipas lang ang ilang saglit ay bumalik sila sa silid at niyaya ako sa kanilang handaan. Pumasok kami sa isang silid na may napakahabang mesa. Marami na sila dito pero napakatahimik ng paligid. Nag-uusap sila pero hindi malakas ang kanilang mga boses. Formal ang handaan nila at kahit ang mga mukha nila ay formal din. Hindi silang umingiti. Mayaman nga ang mundo nila pero hindi ko kakayaning tumira kahit saglit lang dito dahil napaka-boring tumira sa mundo nila. Habang naglalakad ay tinitignan ko isa-isa ang mga nakaupo sa mababang mesa. Sa kanang bahagi ay nakita ko ang matandang albularyong si Kaambo. Siya ang nagturo kay Kuya Nardo kung paano manggamot. Katabi niya si Kuya Nardo na hindi man lang tumitingin sa akin. Pinipigilan ko pa rin ang sarili ko na kausapin siya kasi natatakot akong baka magalit sila sa akin. Sinundan ko lang ang dalawang sumundo sa akin hanggang sa makarating kami sa pinakaharap. Nandoon ang mesa ng Reyna at pinaupo nila ako sa tabi niya. Hiwalay ang upuan nito at may dalawang tagasilbi siya sa magkabilang gilid. Inuutusan niya ang mga to na pagsilbihan ako. Sobrang kaba ang nararamdaman ko ng mga oras na to. Lalo na't kaming dalaw lang na magandang babae ang magkaharap. Kinausap niya ako sa napakalumanay at malambing na boses. Anong pangalan mo? At paano ka nakapasok sa mundo namin? Paumanin po. Hindi naman ako magtatagal. Hindi niyo na po kailangan malaman ang pangalan ko. Kung ganon, irerespeto ko ang gusto mo. Sagutin mo lang ang tanong ko. Paano ka nakapasok? At ano ang kailangan mo rito? Salamat po. Aksidente po ako nakapasok rito. Nahawakan ko po ang isang portal at hinigo po ako papasok dito. At isa pa, hinahanap ko rin po ang kuya ko. Kaya sadyang hinahanap ko po talaga ang mundo nyo. Pinapangako ko sa'yo, tutulungan kitang hanapin siya mamaya. Kumain muna tayo. Sinenyasan ng babae ang mga tagasilbi niya para pagsilbihan ako. Iba't ibang klase ng prutas ang hinain nila sa harap ko pero magalang akong tumanggi. Pasensya na po kayo pero hindi po ako nagugutom. Kumain ka kahit konti. Kung ayaw mo ng prutas, bigyan siya ng ibang masarap na putahe. Umalis sa mga tagasilbi dala ang mga prutas. Pagbalik nila ay may dala na silang umuusok na litsong manok. Napakabango ng aroma nito. Nakakagutom ang amoy nito. Pero nagdasal ako sa isip ko at humingi ng tulong sa makapangyarihang Diyos. Diyos ko, tulungan mo kung huwag matukso sa kahit anong ialok nila sa akin. Matapos kong magdasal sa isip ko ay maggalang akong tumanggi sa alok ng babae. Paumanhin po, pero hindi po talaga ako nagugutom eh. Kung ganon, kahit sumubo ka man lang, kahit kaunti lang sa pagkain to. Inabot niya sa akin ng itim na pagkain nakalagay sa kulay gintong mangkok. Umiling ako habang pinipigilan ng sarili na tumingin sa mukha ng babae. Tumayo ang babae at lumapit sa akin. Hinawakan niya ang mukha ko. Ramdam na ramdam ko ang lambot ng palad niya. Kaya hindi na ako mapakali. Lalong kumabog ng malakas ang dibdib ko. Mariin akong pumikit at tuminga ng malalim. Bago dumilat, hindi ako tumitig ng direkta sa mga mata niya. Nakatingin lang ako sa noon niya. Napapansin ko kasi na parang may hipnotismo ang mga mata niya. Gusto mo ba akong ipahiya dahil lang sa pagtanggi mo sa akin? Hindi po. Wala po akong intensyon na ipahiya kayo. Busog lang po talaga ako. Kung ganon, halika na. Sasamahan kitang hanapin ng kuya mo. Talaga po? Maraming salamat po. Kahit paano'y nabawasan ang takot ko dahil hindi naman nila ako pinilit na kumain ng pagkain nila. Tapos ang bait pa ng babae sa akin. Kaya akala ko talaga ay magiging maayos na ang lahat at makakalabas ako ng buhay sa biringan. Hindi ko alam kung ang babaeng to ang tinatawag nilang Carolina. Pero base sa mga nakita ko, mukhang siya nga to. Sinamahan niya akong malapit sa mahabang mesa. Inisa-isa namin ang lahat ng kumakain. Hanggang sa tumapat kami sa upuan ni Kuya Nardo. Itinuro ko siya sa magandang babae. Siya po ang kuya ko. Hindi kita kilala, mortal. Hindi ako ang hinahanap mo. Sigurado kong ikaw ang Kuya Nardo ko. Kuya, matagal ka na naming hinahanap. Si nanay nag-aalala na sa'yo. Sinabi ko na, hindi kita nakikilala. Ako to, Kuya Nardo! Kapatid mo ko! Sinabi ng alagad ko na hindi ka niya kilala. Hindi kita pinilit na kumain ng kahit ano. Kaya wag mo rin ipilit ang gusto mo. Patawad po. Pero siya po talagang Kuya Nardo ko. Ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang ginugulo ang handaan ko. Kaya ikinalulungkot kong sabihin, kailangan kitang hatulan.
pansamantala kang ikukulong habang pinag-iisipan ko kung anong magiging hatol ko sa'yo. Patawad po. Hindi ko gustong manggulo. Bubugso lang po ng damdamin. Dahil sa sobrang lungkot at sena makita ko ulit ang kuya ko na matagal ko nang hinanap. Ang mga mapangahas na pumasok na walang imbitasyon ay may parusang nakalaan. Mabait pa ako sa'yo kanina, pero mukhang inabuso mo. Parang awa niyo na po. Gusto ko lang naman pong makita at makausap ang kuya ko. Ikulong niyo siya at bukas ay malalaman natin ang parusang dapat sa kanya. Kuya Nardo! Kuya! Kapatid mo ko! Ako si Binoy! Kuya Nardo! Ang pangalang binanggit ko ay palayaw ko nung bata pa ako na matagal ko nang hindi ginagamit. Nakita kong kumurap ng isang beses si kuya kaya alam kong kilala niya pa ako. Pero kahit anong sigaw ko ay hindi niya ako nililingon. Kahit kalad ka rin na ako ng mga kasama niya at ikulong sa silid na pinaglagyan nila sa akin kanina ay wala tong reaksyon. Nang maipasok na nila ako dito ay hindi ko na napigilang umiyak. Naisip ko na kung ano ang pwedeng mangyari sa akin. Mamamatay ako o matutulad sa sinapit ni tatay na nabaliw. Tinignan ko yung pintuan ng kwarto. Hindi ko alam kung paano buksan ang pinto na to. Hindi ko rin ma-describe ang itsura nito. Kakaiba to kaysa sa pangkaraniwan. Walang ibang paraan para makatakas sa kwartong to. Kaya tinanggap ko na lang nito ang kapalaran ko. Tulala akong nakaupo sa sulok habang sari-saring senaryo ang naglalaro sa isip ko. Naalala ko si nanay kung paano siya nahihirapang alagaan si tatay. Tapos dadagdag pa ako sa pasanin niya. Ginawa ko lang naman to dahil hindi ko rin naman kayang pabayaan si Kuya Nardo. Hindi rin ako matatahimik ng buong buhay ko kung hindi ko malalaman ang sagot sa lahat ng katanungan ko sa pagkawala niya. Kaya wala rin akong pagsisisi sa ginawa kong to. Yun nga lang, naaawa ako para kay nanay. Napaiyak na lang ako habang nakaupo sa pinakasulok ng kwarto. Hanggang narinig kong bumukas ang pinto ng silid. Akala ko'y kukunin na nila ako para patayin. Pero narinig ko ang boses ni Kuya Nardo. Binoy! Kuya Nardo! Shhh! Huwag kang maingay! Kuya, naalala mo pa ako? Oo, unang kita ko pa lang sa'yo. Alam kong kapatid kita. Pero bakit mo ako itinanggi? Para hindi ka mapahamak. Kapag nalaman nilang may kakilala ka rito, papatayin ka nila o mababaliw ka katulad ng kay tatay. Ang gusto ko lang naman ay mahanap ka. Lahat kami nag-aalala sa pagkawala mo. Ginusto ko rin ang nangyari sa akin. Nandito ang guro ko pati ng ibang mga albularyong kilala sa lugar natin. Paano kami? Paano si nanay? Hirap na siya sa pag-aalaga kay tatay. Tapos ngayon, dalawa pa tayong nawawala. Wala na akong magagawa para kay tatay. Kumain siya ng pagkaing hinain sa kanya, kaya tinanggalan siya ng katinuan. Pero ikaw, kaya pa kitang iligtas. Pero paano? Akong bahala. Halika na, habang wala pang bantay sa pasilyo. Magkasama kaming lumabas ni Kuya Nardo sa kwarto. Walang katao-tao sa paligid at sobrang tahimik dito. Sinenyasan niya akong huwag gumawa ng kahit anong ingay. Kaya kahit sa paghakbang ay ingat na ingat ako. Nang makalabas kami sa kastilyo ay hinila niya ang kamay ko. Nagtago kami sa malalagong halaman hanggang sa makarating kami sa mapunong lugar. Binoy, kapag nakalabas ka sa mundong to, huwag ka nang babalik pa. Paano ka kuya? Kaya nga ako pumunta rito dahil gusto kong iuwi ka. Para naman hindi na mag-alala si nanay. Sabihin mo kay nanay na huwag na siyang mag-alala dahil masaya ako rito. Masaya ka nga ba talaga? Bakit pumayag ka na maging isa ka sa kanila? Para mabuhay si tatay at makabalik sa inyo. Kaso nakabalik nga siya, pero tinanggalan siya ng katinuan. Mabuti nga ikaw, hindi ka nalinlang ng kagandahan at kabaitan ng babaeng yon. Sino ba siya? Huwag mo nang alamin pa para hindi ka mapahamak. Sige na, umalis ka na. Hindi ako aalis nang hindi ka sumasama sa akin. Hindi dito ang mundo mo. Binoy, bukas ay papatayin ka nila. Kaya umalis ka na. Hindi ka nila bubuhayin pa. Pero paano ka? Hindi na ako makakabalik pa. Ang mahalaga ay ikaw. Ikaw na ang bahala kila nanay at tatay. Ikaw na lang ang meron sila. Kaya sige na, bumalik ka sa lugar na dinaanan mo papasok dito. Kuya, kahit magpakita ka man lang. Kahit saglit lang kasi miss na miss ka na ni nanay. Andito sila! Andito ang taksi! Bilisan mo na Binoy! Takbo! Kuya, mag-iingat ka! Tumakbo ko ng mabilis at nagtago sa malalaking puno. Hindi ko alam kung paano hahanapin ang punong lagusan dahil halos magkakapareho lang ang lahat ng nakikita ko. Lumingon ako kay kuya at nakita ko siyang nakikipaglaban sa mga engkantong kakaiba ang itsura. Iba-iba din pala ang mukha ng mga engkanto sa biringan. Ang unang nakita ko ay mapuputit, gwapo at magaganda. Pero ang mga kalaban ngayon ni Kuya Nardo ay maiitim at malalaki ang katawan at weirdo ang mga itsura. Hanggang nagawa niyang patumbahin ang mga to. Hinabol niya ako at sabay kaming tumakbo sa kung saan. Kuya, nalilito ako sa dami ng mga puno.
Pero nilagyan ko ng palatandaan ng mga bato ang punong pinanggalingan ko. May mga alam pa akong lagusan dito. Basta bilisan mo ang pagtakbo. Ayun sila! Huwag hayaang makatakas! Kuya, andyan na sila! Tumakbo ka! Ako nang haharap sa kanila! Sige, mag-ingat ka. Tumakbo ako palayo, pero palingon-lingon ako kay Kuya Nardo. Gusto ko siyang tulungan nito, pero alam ko namang wala akong magagawa. Kulang ang lakas at kalaman ko para labanan sila. Muli ay nakawala si Kuya sa mga humahabol sa amin. Sinundan niya ako at sabay muli kaming tumakas. Nakarating kami sa isang puno. Iba ang punong to kaysa sa portal na dinaanan ko. Binoy, sandali lang! Niyakap ako ng magpit ni Kuya Nardo, tapos tinapik niya ang balikat ko. Pinatong niya ang kamay niya sa ulo ko at umusal ng salita. Binabasbasan daw niya ako na sana'y hindi ako mabaliw, katulad ng ibang nakapasok at nakalabas sa biringan. Nasa ganitong tagpo kami nang umalingaw-ngaw sa paligid ang malakas na sigaw ng babae. Malamyos ang tinig nito, may lambing, pero punong-puno ng otoridad. Nardo! Nagtaksil ka! May pagkakataon ka pa para makabawi! Ibalik mo ang dayo sa akin! Binoy, sige na! Umalis ka na! Pero paano ka, kuya? Ayos lang ako! Sige na! Sumama ka na lang sa akin! Baka patayin ka nila! Halika na! Umuwi na tayo! Nandito na ang mundo ko, Binoy! Tao ka, kuya! Tao ka! Kaya halika na! Umuwi na tayo! Hinila ko si Kuya palapit sa malaking puno, pero nagmatigas siya. Inalis niya ang pagkakahawak ko at galit akong inutusan. Huwag nang matigas ang ulo, Binoy! Umuwi ka na! Hindi! Isasama kita! Baka patayin ka nila rito! Patay na ako, Binoy! Patay na ang katawang lupa ko! Kahit anong gawin ko, hindi na ako makakabalik sa atin! Ito na ang buhay ko ngayon! Ito na ang kapalarang pinili ko! Kaya umalis ka na! Kuya naman eh! Ang daming hirap at kababalaghan ng dinanos ko, mahanap lang kita! Paano kita iiwan ngayon? Huwag mong sayangin ang sakripisyo ko, Binoy! Umuwi ka na! Pakiusap! Umuwi ka para sa mga magulang natin! Dahil kailangan ka nila! Napaiyak na ako ng tuluyan, lalo na nang may lumitaw na mga engkanto. Gwinardyahan ni Kuya ang portal para hindi nila ako malapitan. Umiiyak na lumapit ako sa puno. Bago nilingon si Kuya Nardo, napilit pa rin hinaharang ang mga engkanto. Sorry, kuya. Humawak ako sa puno. Pagkapit ko, para akong tinutulak nito palayo. Pinilit kong kumapit hanggang sa niyakap ko na mahigpit ang punong to. Mahirap ang pumasok sa portal, pero mas mahirap pala kapag palabas na. Tinutulak ako palayo ng puno, tapos nahihilo pa ako. Halos masuka-suka na ako habang pinipilit kong labanan ng malakas na pwersang tumutulak sa akin palayo. Ginamit ko lahat ng lakas ko hanggang sa umikot na ang paningin ko. Pakiramdam ko ay nasa loob ako ng malaking buhawi at tinatangay ako nito ng paikot-ikot hanggang sa tuluyan na akong nawalan ng malay. Hanggang sa nagkamalay na lang ako nang may tumatapik sa balikat ko. Nasa gilid na ako ng kalsada at nakahiga sa tabi ng isang punong kahoy. Tinatapik ako ng isang babaeng hindi ko kilala. Kuya, gising. Kanina ko pa napapansin na nakahiga ka dyan. Ang init-init eh. Mama, baka baliw siya. Shh! Tumahimik ka. Paano yung itsura niya? Ang dungis at ang payat, tapos ang haba ng balbas. Baka po ermitanyo yan. Ano ka bang bata ka? Tulungan mo akong akayin siya doon sa lilim. Ang init tapos narito siya sa pwesto niya. Pero, sige na. Hindi ka ba naaawa sa tao? Sige na nga po. Pinagtulungan nila akong itayo, tapos sabay inakay papunta sa pwestong nalililiman ng puno. Pinaupo nila ako rito. Gusto kong magpasalamat sa kanila, pero hindi ko magawa. Hindi ako makapagsalita at ayaw ding gumalaw ng katawan at bibig ko. Para bang nawalan ako ng kontrol sa sarili kong katawan. Tulala lang ako nito, pero alam ko kung anong nangyayari sa paligid ko. Gutom ka ba, Manong? Anak, bumili ka ng tubig tsaka tinapay dyan sa may tindahan. Nakaramdam ako ng sobrang gutom at uhaw nito. Hinang-hina rin ako na parang matagal akong hindi kumain. Pagdating ng bata, ay inabot nila sa akin ng tinapay. Nagawa ko namang bahagyang ikilos ang kamay ko. Nilantakan ko to na parang hayok sa pagkain. Dahan-dahan lang, Manong. Baka mabulunan ka. Nabulunan nga ako kaya mabilis na binuksan ng babae ang bottled water at pinainom niya ako. Mabilis kong ininom to at inubos. Nang maubos ko na ang tinapay, ay nakaramdam pa rin ako ng gutom pero hindi ko to masabi sa kanila. Manong, umuwi ka na sa inyo ha. Kailangan na rin namin umuwi ng anak ko eh. Mag-iingat ka. Iniwan ako dito ng babae. Nanatili ako sa lugar na to na parang taong grasa. Gusto kong humingi ng tulong pero hindi ko magawa.
Parang hindi ko makontrol masyado ang katawan ko. Kahit nga ang umiyak ay hindi ko rin magawa. Sa mata ng mga tao ay para na akong isang baliw. Pero magkaiba kami ng kalagayan ni tatay, pati na yung anak ni tatang. Mga agresibo sila at kung minsan naman ay tumatawa at umiiyak, nakakapagsalita sila at makikita sa kilos at salita nila na wala sila sa katinuan. Pero ako, normal ang pag-iisip ko nito pero hindi ako makapagsalita. Kikilos lang ang katawan ko kapag kakain. Minsan nga kung saan na ako dumudumi. Hanggang may mga taong naawa sa kalagayan ko kaya binibigyan nila ako ng tubig at pagkain. Pero nang mapansin nilang namamaho na ako ay humingi na sila ng tulong sa barangay. Laking pasasalamat ko nang may tumulong sa akin na paliguan ako. Ginupit nila ang mahaba kong buhok at balbas. Isa rin to sa ipinagtataka ko. Ang alam ko kasi ay isang araw lang ako nawala. Pero bakit parang ang daming nagbago sa akin? Para bang isang buwan na akong naglaho. Ayan, wapo ka na ulit kuya. Ano bang pangalan mo? Taga saan ka? Gusto kong sumagot nito pero hindi ko magawa. Nakatulala lang ako. Kaya naman humingi na ng tulong ang barangay sa mga pulis para mahanap ang pamilya ko. Dito nila nalaman na matagal na akong hinahanap ni nanay. Mahigit isang buwan na raw akong nawawala. Nalaman ko rin na nasa bayan ako ng Gandara. Isinakay nila ako sa mobil at inihatid ako sa bayan namin. Laking tuwa ako na sa wakas ay makakauwi na rin ako. Pero hindi ko man lang magawang magpasalamat sa lahat ng taong tumulong sa akin. Nang makauwi na ako ay sinalubong ako ni nanay. Umiiyak siya ng malakas habang tumatakbo pa sa lubong sa amin. Gusto ko siyang yakapin pero ayaw talagang makasama ng katawan ko. Alvin, anak ko! Ang tagal kitang hinahanap! Bakit ang tagal mong nawala, anak? Ano nangyari sa'yo? Mrs., natagpuan po siya sa Gandara. Ilang araw daw po siyang nakahiga lang sa gilid ng kalsada. Binibigyan lang siya ng tubig at makakain ng mga residente. Tulala at wala sa sarili yan. Hindi po namin alam kung anong nangyari sa kanya. Nang nag-imbestiga po kami, wala pong trace kung saan siya galing. Parang bigla na lang siyang lumitaw doon. Baka pong may nagtapon lang sa kanya doon. Ganyan din po ang nangyari sa asawa ko. Sinabi ko na kasing wag na siyang tumuloy. Pero ang tigas ng ulo. Ano pong ibig niyong sabihin, Mrs.? Hinahanap niya ang kapatid niyang kinuha ng engkanto. Gusto niyang pasukin ang sinasabi nilang biringan. Sinabi ko na nga sa kanya dati na wag niya nang ituloy. Diyos ko, anak ko. Ano bang kasalanan ko at nagkakaganito ang pamilya ko? Ako, Mrs., mabuti po siguro kung patignan niyo sa espesyalista ang anak at asawa niyo. Baka po may sakit na sila pareho. Salamat, sir. Salamat sa paghatid niyo sa anak ko. Magpapaalam na po kami. Inakay ako ni nanay papasok sa bahay. Nakamasid naman ang mga kapitbahay namin at nagbubulungan. Nang makapasok kami, ay hinainan ako ni nanay ng pagkain. Ang payat-payat mo na, anak. Tapos ang sabi nila sa akin, balbasarado ka raw. Ganun na ganun ang ama mo nang mahanap namin siya. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa buhay ko. Chang! Chang! Nakauwi na raw po si Alvin! Ang bilis ng balita, ano? Ay, ng kaibigan mo. Tingnan mo ang nangyari sa kanya. Tol, buti nakabalik ka na. Bakit mo naman ako iniwan sa gubat, Tol? Nagising ako nang wala ka na. Kung saan-saan kita hinanap pero hindi na kita nakita. Alam mo bang ilang palo at hampas ang natikman ko sa nanay mo? Dapat lang yun sa'yo. Hindi naman naniniwala ang anak ko sa biringan pero sinusulan mo. Chang naman, hindi ko naman po gusto ang nangyari. Tsaka Chang, bakit tulala to si Alvin? Hindi ko na alam. Anong gagawin ko? Bugay, ano nang gagawin ko? Maganda na ako tapos dalawa silang pasanin ko. Si Nardo hindi pa nakikita. Baka mabaliw na rin ako nito. Naku Chang, wag naman po. Lakasan lang po niyong loob niyo. Teka po, akin na yan. Ako na magpapakain kay Alvin. Mabuti pa nga. Eto, pakainin mo na yan. Ay, masaya ako na bumalik ang anak ko pero nadudurog ang puso ko. Masakit para sa akin na makita siyang ganyan na. Iniisip ko tuloy si Nardo. Baka nasa ibang lugar din yun at palaboy-laboy. Kawawa naman ang mga anak ko. Pero Chang, mukhang iba po ang sitwasyon ni Alvin kaysa kay Chong. Hindi mo ba si Chong, nung nakauwi lang dito ay agresibo at nagwawala? Tingnan niyo po to si Alvin. Tahimik lang na kumakain. Gusto kong yakapin si Bugoy nito kasi kahit pala paano, hindi siya puro kalokohan lang. Mapagmatsyag din pala siya sa paligid niya at napansin niya ang kilos ko. Ang pinagdadasal ko lang ng mga panahon na to na sana ay bumalik na ako sa dati. Pero lumipas ang isang linggo na walang nagbago sa kondisyon ko. Alam kong nahihirapan si nanay pero
Wala naman akong magawa. Pasalamat na lang ako kay Bugoy dahil tinutulungan niya si nanay sa tuwing paliliguan niya ako. Isa siyang tunay na kaibigan kasi kahit sa pinansyal ay tumutulong siya sa amin. Bugoy, pasensya ka na kung minsan ay masungit ako sa'yo ha. At nasisisi kita sa nangyari kay Alvin. Pagpasensyahan mo na ako. Alam mo naman ang pinagdadaanan ko. Wala po yun, Chang. Alam nyo, sinisisi ko rin ang sarili ko eh. Totoo naman ang sinabi nyo. Ako ang namilit kay Alvin na hanapin si Kuya Nardo sa Biringan. Kung hindi sana ako natulog nung gabing yun, baka napigilan ko ang mga nangyari. Wala na tayong magagawa, Bugoy. Nariyan na yan eh. Ang kinakatakot ko lang ay matanda na ako. Paano na ang mag-ama ko kung wala na ako? Lalo na si Alvin. Bata pa ang anak ko. Hindi man lang nakapag-asawang anak ko. Chang, tama na po. Naiiyak na rin ako eh. Kung hindi to lalatong si Alvin, tiyak na pagtatawanan ako nito dahil sa pag-iyak ko. Lahat ng usapan nila ay naririnig ko. Nalulungkot din ako sa nangyari pero wala man lang tumutulong luha sa mga mata ko. Ang hirap ipaliwanag ng sitwasyon ko. Para akong paralisado na hindi. Kasi nakakalakad naman ako kapag may umaakay sa akin. Nakakakain naman ako kapag may nakahaing pagkain. Pero mas lamang natulala ako. Kaya akala ng mga tao ay baliw na rin ako. Nang sumapit ang gabi ay pinahiga na ako ni Bugoy bago siya umuwi sa kanila. Si nanay naman ay inaasikaso si tatay na nagwawala na naman. May iniinom naman siyang gamot na nireseta ng psychiatrist. Kapag nakakainom siya nito ay kumakalma siya at nakakatulog. Kahit paano naman ay nakakahingi ng tulong si nanay sa DSWD para sa gamutan ni tatay. Pero kahit na may gamot na siyang iniinom ay hindi pa rin bumubuti ang kalagayan niya. Nang makatulog si tatay ay dito lang din nakapagpahinga si nanay. Naririnig ko siyang nagdarasal at umiiyak. Awang-awa ako sa kanya pero wala rin naman akong magawa sa sitwasyon naming dalawa. Nang makatulog na si nanay ay dito lang din ako nakaramdam ng antok. Pagpikit ko ng mga mata ko ay narinig kong may tumatawag sa pangalan ko. Parang galing to sa labas ng bahay. Kusang gumalaw ang katawan ko at naglakad ako palabas. Kung may makakakita nga lang sa akin ng mga oras na to ay iisiping naglalakad ako nang wala sa sarili. Diretso lang kasi ang lakad ko na parang isang tuod. Natatakot ako sa pwedeng mangyari sa akin pero hindi ko naman mapigilan ang mga paa ko. Patuloy lang ang pagtawag sa akin. Ang boses nito ay parang sa isang matandang lalaki. Alvin, sige lang. Maglakad ka lang papunta sa akin. Huwag kang matakot. Halika rito. Lakad lang, Alvin. Paulit-ulit na sinasabi yun ng tinik. Ako naman ay hindi makatanggi. Kaya patuloy lang ako sa paglakad. Papunta na ako sa dulo ng baryo at wala na mga bahay dito. Pakiramdam ko nito ay kinukuha na naman ako ng mga elemento. Kaya nakakaramdam ako ng takot. Naglakad lang ako na naglakad hanggang marating ko ang puno ng tuod. Nasa paanan na to ng bundok at sa tabi nito ay nakatayo ang maliit na kubo. Nakapagtataka na may kubo rito dahil sa pagkakaalam ko ay walang may gustong tumira sa parting to dahil may paniniwala sa amin na maraming mga kababalaghan ang nangyayari sa lugar na to. Habang palapit na ako sa kubong nasa tabi ng tuod ay lumabas naman ang matandang lalaki para salubungin ako. May hawak siyang malaking lampara kaya agad ko siyang nakilala. Siya si Kaambo, ang guro ni Kuya Nardo. Maligayang pagdating, Alvin. Halika, tumuloy ka sa bahay ko. Inakay niya ako papasok sa bahay. Kahit paano'y nabawasan ng takot ko dahil kilala ko ang matanda na to. Mabuti siyang tao at marami na rin siyang nagamot noong aktibo pa siya sa pagiging albularyo. Pagpasok namin sa loob ng bahay niya ay nagulat ako dahil parang hindi kubo ang pinasok namin. Para akong pumasok sa loob ng isang mansyon. Dahil sa ganda at mamahalin ng mga kagamitan, maluwang din ang bahay. Hindi katulad yung nasa labas ako. Para lang tong maliit na kubo na tirahan ng isang tao. Maraming naglalaro sa isip ko na gusto kong itanong sa matandang kaharap ko. Pero hindi ko pa rin magawang magsalita nito. Kainin mo ang prutas na to, Alvin. Huwag kang mag-alala. Makakatulong sa iyo ito. Isinubo niya sa akin ng prutas. Kusang bumuka ang bibig ko at kinain to. Pinadala ako ng Kuya Nardo mo para tulungan ka. Matagal na kitang pinagmamasdan at ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataong makalapit sa'yo. Buhay po ba si Kuya Nardo? Napahawak ako sa bibig ko nang magawa ko magsalita. Hindi makapaniwalang napatingin ako sa prutas na dala niya. Ubus na to at wala nang natitira pa. Pinarusahan siyang maging alipin at hindi siya pwedeng makalabas sa Biringan. Kaya nakiusap siya sa akin na tulungan ka. Teka po, dahil ba sa prutas kaya bumalik ako sa normal?
Oo, ito ang gamot na ginawa ko para sa'yo. Pwede po ba akong humingi para kay tatay at sa anak ni Tatang? Nabaliw kasi sila nang pumasok sila sa biringan. Pasensya na, Alvin. Hindi na kaya ng kaalaman ko na gamutin ang sakit nila. Ang nangyari sa tatay mo ay parusa ng mga engkanto sa kanya dahil sa pagpasok na walang pahintulot. Pero bakit po ako? Napagaling niyo naman ako ha. Iba ang kaso mo. Ang Kuya Nardo mo ang may gawa kaya natulala ka at hindi makapagsalita. Po, pero bakit? Ginawa niya yun para iligtas ka. Kaya nga hindi ka na hinabol at pinatay ng mga engkanto kasi hindi ka na nakakapagsalita. Hindi mo na maibubulgar ang mga nakita mo doon. Kaya pala, pero Kaambo, kamusta naman po si Kuya Nardo? Hindi ba siya nahihirapan? Maayos ang kalagayan niya doon. Huwag ka nang mag-alala sa kuya mo. Ito pala ang agimat na ginawa ko para sa'yo. Para saan naman po to? Protection mo yan na ginawa ko para sa'yo. Tuwing lumalabas ako sa biringan, ay lihim akong gumagawa ng isang agimat. Kaya natagalan din bago kita nagamot. Isuot mo yan para hindi ka na mahanap ng mga engkanto. Baka kasi kapag nalaman nilang normal ka na, ay balikan ka nila at patayin. Kinuha ko ang agimat at isinuot to. Nagpasalamat ako sa matanda dahil kahit papaano ay mababawasan na ang problema ni nanay. Salamat po Kaambo. Salamat po talaga. Akala ko habang buhay na ako magiging tulala at alagain. Salamat at ibinalik niyo ako sa dati. Sabi ni Nardo, patawarin mo raw siya kung nagawa niya yan sa'yo. Ayos lang po. Alam kong gusto lang akong iligtas ni Kuya. Kayo na po sana ang bahalang tumingin sa kanya. Sabihin po niyo na mahal ko siya. Namin ni nanay. Sige na Alvin, ito na ang huli nating pagkikita. Umuwi ka na sa inyo. Huwag mo nang subukang pasukin ulit ang isang mundong hindi mo dapat pinapasok. Opo Kaambo, sapat na yung nasagot na ang mga tanong ko kung bakit nawala si Kuya. Pero bakit nga po ba kayo pumasok sa biringan? Sarili namin kagustuhan to. Walang pumilit sa amin. Tulad ng hindi ka nila pinilit pakainin ng itim na pagkain. Ang desisyon naming to ay tanging kami lang ang nakakaunawa. Sige na Alvin, umuwi ka na. Sige po, maraming salamat po Kaambo. Hinatid ako ni Kaambo palabas ng bahay niya. Paglabas ko ay lumingon pa ako. Nakita ko ang maliit na kubong tahanan niya. Kaya sumilip ako sa loob. Ibang-iba talaga ang itsura nito sa loob. Ang ganda po ng kubo niyo. Parang mansyon. Ngumiti lang ang matanda bago ipinatong ang palad sa ulo ko. Binabasbasan daw niya ako para maging ligtas ako sa pag-uwi. Naglakad naman ako pa uwi na magaan na ang pakiramdam. Kahit paano ay alam ko kung nasan si Kuya Nardo. Wala man siya sa piling namin ay mananatili naman siyang buhay sa puso't alaala namin. Pagkagising ko kinabukasan ay gutom na gutom ako. Bumangon ako para maghanap ng makakain. Pagpasok ko sa kusina ay siya namang paglabas ni nanay. Nagkagulatan pa kami hanggang sa lumapit siya sa akin at kinurot ang pisngi ko. Aray ko naman, Nay! Diyos ko, Alvin anak! Nakakapagsalita ka na! Nakakalakad ka na na walang umaalalay sa'yo! Opo, Nay. Kaso gutom na gutom po ako eh. Namiss ko na ang luto niyo. Diyos ko po! Salamat po! Nagbalik na sa normal ang anak ko! Niyakap ko na mahigpit si nanay at pinunasan ko ang mga luha niya. Mugto ang mga mata niya dahil sa gabi-gabing pag-iyak. Nay, Tana! Andito na po ako. Sorry po kasi matigas ang ulo ko. Huwag na nating pag-usapan yan. Halika, kumain na tayo. Ipaghahain kita ng paborito mong tuyo. Wow, sobrang namiss ko yan, Nay. Pati po ikaw. Namiss kita ng sobra. Pinaghahain ako ni nanay. Agad ko naman tong nilantakan na parang ilang araw akong hindi kumakain. Nay, kumain na rin kayo. Sige lang anak, busog ako. Salamat at magaling ka na. Nag-aalala ko ng gusto sa iyo eh. Akala ko'y dalawa na kayo ng tatay mo magiging alagain ko habang buhay. Nay, hindi ko alam kung totoo pa naginip lang ang nangyari sa akin kagabi. Pero may tumawag sa pangalan ko. Kaya lumabas ako at naglakad. Napunta ako sa puno ng tuod. Doon malapit sa kakahuyan. Tinulungan ako ng matandang lalaki nakatira doon. Kaya bumalik ako sa normal. Pero wala nang nakatira doon anak. Saka wala naman ang bahay doon. Meron po, Nay. Kubo ang bahay niya kung titignan mo sa labas. Pero napakagarang kapag pumasok ka sa loob ng kubo. Anak kung sino man yun o ano man yun. Ang mahalaga ay magaling ka na. Natatandaan ko na po. Ang matandang yun ay si Kaambo. Yung nagturo kay kuya kung paano maging albularyo. Ang kuya mo. Nasaan na kaya siya? Pero Alvin, mangako ka. Huwag mo na siyang hahanapin pa. Kasi baka mamaya mawala ka ulit. At tuluyang mabaliw. Wala na nga ang kuya mo tapos mawawala ka rin. Halos mabaliw na nga ako nang umuwi kang tulala ka, alam mo ba? Nay,
Nahanap ko po si kuya at totoong nasa biringan nga siya. Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Nay, hindi po ako nagbibiro. Totoo po. Saka hindi po ako nabaliw. Lahat po na nangyari ay alam ko. Tulala lang po ako pero may ulirat ako. Alam ko kung ano ang nangyayari. Alam kong nagalit kayo kay Bugoy. At alam ko rin siyang tumutulong sa atin nung natulala ko. Kung ganon, nahanap mo ang kuya mo? Bakit hindi mo siya pinauwi? Alalang-alala na rin ako sa kanya. Nay, iba na po ang mundo niya. Masaya na po siya doon. Masarap ang kinakain nila. Nakatira siya sa magarang palasyo. Ang puti niya na nga ngayon at lalong pumogi. Sabi niya, huwag ka na raw mag-alala kasi gagabayan niya pa rin tayo. Katunayan nga, pinadala niya si Kaambo para gamutin ako. Bakit hindi man lang siya magpakita sa akin? Gusto ko siyang makita at makayakap. Sabi sa akin ni Kaambo, bawal na siyang lumabas doon. Parusa niya yun kasi tinakas niya ako pabalik dito sa mundo natin. Pero alam niyo po ba, kahit ganun ang nangyari, masaya po siya doon. Para nga siyang prinsipe. Masaya at maganda ang buhay niya doon, Nay. Dinagdagan ko na lang ng kasinungalingan ang mga kwento ko kay nanay. Kasi ayaw kong magdusa siya kapag nalaman ng totoong nangyari. Chang! May dala akong sopas na pinabibigay ni nanay. Tulungan ko na rin kayong paliguan si Alvin bago ako pumasok sa trabaho. Teka Chang, asan ba kayo? Bakit wala si Alvin dito? Dito sa kusina, Bugoy. Chang, si Alvin Teka, Tol? Bugoy, kahit kailan talaga ang ingay mo. Putya, Tol! Magaling ka na! Hindi ka natulala! Sa awa ng Diyos, Tol. Gumaling din ako. Tol, grabe ka! Pinag-alala mo ko. Bakit mo naman ako iniwan dun sa islang yun? Alam mo bang takot na takot ako pagising ko? Kung saan kita hinanap. Alam mo rin ba kung gaano kasakit manapaki ang nanay mo? Pero buti na lang nakauwi ka. Ganyan na ganyan din ang linyahan mo nung hinatid ako ng mga pulis dito ah. Alam mo yon? Oo naman. Natulala lang ako pero may malay ako nun. Ay naman pala eh. Bakit kasi hindi ka nagsasalita? Bakit tulala ka lang? Siyang dapat itong anak niyo ang sinapak mo eh. Oo, wag kang umiyak. Nakakatawa ang itsura mo. Grabe ka talaga. Magaling ka na nga. Nangaasar ka na eh. Pero tol, salamat ah. Hindi ko akalain na ganyan ka pala kabait. Salamat din dahil hindi mo pinabayaan si nanay. Salamat talaga. Oh, huwag ka rin umiyak. Ang pangit mong umiyak, tol. Tarantado. Babawi ka pa eh. Nagtawanan na lang kami bago niyakap ang isa't isa. Masaya akong nakabalik sa normal kong buhay. At nangako ko sa sarili ko na hindi ko napababayaan ang nanay at tatay ko. Dito na ako sa amin nagtrabaho at hindi na ako bumalik pa sa Maynila. Ginawa ko rin ang makakaya ko para matumbasan ang mga tulong na ginawa ni Bugoy kahit hindi naman niya hinihingi ito. Pero sobrang pasasalamat ko rin talaga dahil siya ang naging kaibigan ko. Marami ang natuwa nang malaman nilang magaling na ako. Ang ilan sa mga kapitbahay ay nagtanong kung ano raw ba ang nangyari sa akin. Kung narating ko raw ba ang biringan. Pero hindi ko sila sinagot. Sinabi ko na lang na wala akong maalala. Ayoko kasi na mas dumami pa ang bulong-bulungan tungkol sa biringan. Baka kasi magambala ang mga nakatira doon at mahanap nila ako. Mukhang effective naman ang proteksyon na binigay sa akin ni Kaambo kasi hindi na ako nakaranas ng kababalaghan simula nang suotin ko to. Nagpabalik-balik ako sa puno ng tuod pero wala na doon ang kubo ni Kaambo. Ni walang bakas na may tinayong kubo doon. Madalas ko pang puntahan yung dati sa pag-aasang makikita ko ulit si Kaambo o ang Kuya Nardo ko. Umaasa ako na makakahanap sila ng gamot para kay tatay. Kaso hindi na sila nagpakita pa sa akin. Hanggang sa nakamatayan na lang ni tatay ang sakit niya sa pag-iisip. Sa ngayon ay may pamilya na ako at kasalukuyang nakatira sa Calbayog City. Hindi na namin pinag-usapan pa ang mga nangyari sa akin nung napadpad ako sa biringan. Natatakot kasi kami na baka magambala ulit namin ng mga engkanto. Naglakas loob akong isulat to kasi gusto kong bigyan ng babala ang sino mang naghahangad makarating sa tagong syudad na yon. Nababalot yun ng hiwaga na hindi kayang saklawan ng ating mga isipan. Maswerte na nga lang ako dahil may hiwagang matandang lalaking tumulong sa akin para maging normal ulit ang buhay ko. Kaya naman huwag nyo nang tangkaing pasukin pa ang mundong ayaw magpakita. Huwag nyo nang alamin pa ang hiwaga nito dahil sa huli ay maaari nyo tong ikapahamak. Mas mabuting hanapin natin sa ating puso ang pananampalataya sa Diyos dahil siya lang ang totoong makapangyarihan sa lahat ng hiwagang nakatago sa mundong to. Maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataong maibahagi ko ang karanasan ko sa paghahanap sa kuya ko sa mundo ng mga engkanto o mas kilala bilang Biringan City.